Ayon po doon sa mga nakakwentuhan ko pong harvest ng Baguio, nilalagyan po nila ng mga formalin po. Ha? Kasi ang sayote pong Baguio, kung ito po'y tumatagal ng 4 days, ang Baguio po 2 days. mga ano po, 3 ang Baguio, days. 3 weeks po. 3 weeks? Opo. Magandang araw mga partners. Ako si TJ Eldo. At ako naman, si Jenza Lipaiso at welcome sa Chikat Katotohanan. Dito, hindi lang chismis ang pinag-uusapan kundi balita na may saysay at totoo. Welcome sa aming podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga balitang hindi lang pang Gen Z kundi para rin sa mga kababayan nating gusto ring maging informed. At para sa ating first episode, we are serving a fresh plate of veggie realness. Pag-uusapan natin ang isyong nag-viral nitong mga nakaraang buwan, ang pamumuti ng sayote na inakalang pinatagal daw sa formalin. Formalin? Grabe, nung una kong nabasa yan partner dun sa online, no? Sabi ko pa, formalin sa gulay. Parang imposible. Oo. Pero marami talagang naniwala Pero those claims are so not true. Walang formalin, walang embalming juice or anyway, mga enemy root ng mga tanim na gulay ng mga kababayan nating mga farmers. Sakto, kaya pala ganun yung sounds natin kanina. I feel so nostalgic na parang bumalik lang ulit ako sa garden. Garden. Parang alam ko na kung anong feeling yan. Yes, partner. Pero true ka dyan, partner. Okay, so let's rewind in a bit. Normally kasi sayote looks bright and green and fresh like me. Wow, partner, fresh. Tamang-tama nga naman dyan, partner, sa fresh na fresh. Pero recently kasi during the kasagsagan ng monsoon and bagyo, may mga mapuputi at naging pale looking ang sayote sa ating markets. That's when so-called vloggers started screaming, "Ew, may formalin yan, don't eat." Over naman sa formalin, Over partner. sa formalin. Uy, baka maraming nangamba dun ha. May kakilala ka ba, partner TJ? Pero mga be, experts say otherwise. Ang whitening is not caused by formalin ha, but ito ay natural effect ng cold weather Yes. and temperature sa highlands gaya dun sa Atok. Di Sa ba, ato. partner? Yes. And that is why we get insights and explanations sa ating partners from the Department of Agriculture. Not to mention, partner, but we talked on the phone a while ago because, we're close friends. Close friends. Oh, I'm kidding, or kidding aside, partners, and sa ating mga listeners, no? We talked with Ma'am Freda Pagaduan, agriculturist too, sa Department of Agriculture, Cordillera, and she said, Kasi tiyan mo, depende is a variety. Nung makita tayo is kung ang common gawin kanya tayo di ba, green. Pero as to, nakita ko na lang ang production guide ko, baka dati talagang parang whitish nga is ko na. Kan tina-observe mo lang, no, kasi nga, han nga siguro, han nga inital, deti may isa. Iso nga haan nga, maybe, i-clarify tayo nga ito, baka dati variety talaga nga ko. Adad to pa jay dark green, jay kasagamin nga common nga makikita tayo jay, nga ba day? Nga ti green na day. Nga kan ada pa jay darker green nga gawin nga kasi nga dati tudok-tudok na kasi. So maybe depende ijay variety. Handa mo na nga pabasuro nga da formalin na di ay.
O, di ba mga partner, sa ating mga dear listeners, that's it. Kaya nagiging foreigner ang color ng sayote during the tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Cordillera. Ang pamumuti ng sayote ay natural process lang dahil sa malamig na klima, kundi variety din pala ng sayote. Oh. Kapag kapag mababa ang temperatura, bumabagal ang pagkasira ng gulay. Kaya mas maputi ang kulay. And then, may variety din pala ng sayote na white ang color. Oh, ganun pala, partner. I've read somewhere. I think kay Maring Google, no? That we have the sayote na white, which is called, I think that's Sayote Blanco. Oh, okay. Oh, sounds like Rico Blanco. That Benny Blanco, no? Selena Gomez. Pero nice one ka dun sa research niyo. Of Can course. you tell me more about that, Me? Sure thing, partner. It says here, ang Sayote Blanco o puting sayote, no, ay isang uri ng sayote na mas may kalakihan at may maputi o medyo dilaw na kulay. At taglay nito ang banayad at bahagyang matamis na lasa na kahawig ng pipino or zucchini. Oh, okay. And partner, bagaman sa ibang uri ng sayote, ang pamumuti ay maaring senyales ng pagiging labis na hinog or ang Sayote Blanco ay tumutukoy talaga sa isang espesyal na uri ng sayote na likas na maputi. Parang ikaw, partner. Ay, wow. Maputi ka din naman, partner. O mapasyaw na dilaw ang kulay. At sikat ito, ha? Alam mo ba, partner, na sikat ito sa ilang mga komunidad, lalo na sa mga Puerto Rican. Oh, okay. So, special variety pala ang mga ito, partner. Pero, partner Jen, di ba we also gained insights from our partners na farmers? Yes, partner. Kumbaga, frozen beauty ng gulay and special variety nila ito. Pero seryoso, dahil dito, minsan nagkakaroon ng panic na walang basihan. Debunk natin ulit yun, ha? Let's hear it straight from the mountains. Here, we talked with Kathleen Esteban, a farmer from Benguet, and let's cope with her kankanae. Kankanae pala siya. Feeling ko, ita-translate din naman ni partner TJ itong interview natin, and she shared us this information. Alan sa kanbakan nga, depende sa amot si variety, tan din udom mo dangay din imported Canada siya din ngay dark green di color na. Nang din do white. Di amok kamin si di ngayan doy tadoy ngay din adi unay maskitan. Tan syempre di sayo di kami nibnangay matututudan malinisan. Iso nga din di udom white ngay di lamas data na di nasgitan. So ayun, galing mismo sa ating friend na farmer, ang pamumuti ng bunga ng sayote is caused by lack of exposure of sunlight. Parang ako ba yan? Anyway, partner, and we have scientific explanation for that, di ba? Parang, would you mind sharing? Oh my gosh, for sure, of course. Yes naman. Go, partner. Yes, of course. Ganito kasi yon. Kapag ang halaman hindi nakakakuha ng araw, nagiging maputla o parang namumuti siya kasi wala siyang chlorophyll na nabubuo, partner. Yung chlorophyll na yun yung green pigment na responsible kung bakit green ang mga dahon at kung bakit nakakagawa ng pagkain ang halaman through photosynthesis. Parang narinig ko yan sa grade 6 teacher natin. Yes, true ka dyan, partner. Dahil kung walang sunlight, hindi niya ma-activate yung process na yon. So instead na healthy green, nagiging dull green, yellowish o minsan halos puti na yung dahon. Parang nanlalanta rin yung itsura niya kasi wala siyang energy. Ang kawawa naman. Madaling sabihin, ang halaman parang tao rin. Kapag hindi pinapakain, in this case, sa yung araw hindi nasisinaga ng araw, hihina siya at nagmumukha siyang sakitin. Kaya super important pala ang sunlight para manatiling healthy at green ang ating plants.
Perfect ka Nabubulol dyan sa ako. Sorry. Pero perfect ka dyan, partner, sa mga scientific research natin, ha? Kasi, syempre, kailangan nating i-debunk ang mga information with those factual naman. Parang, ano kaya yung mga sources natin para naman maniwala ang Yes, ating mga listeners? disclaimer sa ating mga dear listeners. This is according to the study conducted by Kim Mariel Kasuga and Lexter Natividad on December 23 with a title, Comparative Analysis of Pigment Contents. Ano ba? Paano ba to basahin? Feeling ko, phytochemical constituents and antioxidant properties of selected plants in the Philippines. So scientific. Kaya, okay, gets ko na, which is, I think, the same through with the sayote, no? Kaya Partner. nagiging pale looking siya because walang masyadong production ng nabanggit mo kanina, chlorophyll. Okay. Kaya ganun yung mga ating dear listeners, no? Walang formalin, walang halong formalin at walang halong joke. Na-mention din ni friend natin from DA, which is Ma'am Freda, na we still don't have studies though conducted regarding the changing color of sayote here in Cordillera, region Cordillera. But she assured naman, no, during our talk na they will conduct a study regarding this. So, huwag manghinayang kasi alam ko naman na maraming magagaling na agriculturists and researchers dito sa region Cordillera. Hopefully nga, partner, kasi, knowledge is power. Maybe through this, we can truly assure sa public na wala talagang halong chemicals ang sayote grown here in Benguet. Hindi lang sayote, kundi lahat ng mga, lahat ng mga gulay dito. Walang formalin, to be exact. Yes. Imagine, they are working so hard just to grow healthy crops. Tapos, dahil lang sa single viral video, ano na yun? Naapektuhan. Naapektuhan yung income nila. That's true, partner, no? And that is the real damage. Nakapanghinayang na, no? Na, not from chemicals, but from misinformation. At yan ang problema sa panahon ng social media, no? Minsan, isang viral post lang, panic agad. Buti tayo, partner, no? Sa reliable source tayo. Reliable source lang tayo. Yes, kaya makinig kayo sa DZWT 540 Radyo. Totoo. Di ba? Yan, partner. Nagawa pa talagang mag-plan. Pero going back, partner, anyway, di ba our council from the Sangguniang Panlalawigan here in Benguet also have an action regarding this issue. And we are glad na they are showing their support sa ating mga farmers. Yes, I remember that, partner, no? Not only that, English yun kasi. They're also asking for a public apology. Public apology, partner. Ano ba? Nabubulol ako. Di ba ako din, be? Wag kang Kasi alam ko kasi, the damage is affecting their crops and harvest. Kaya, alam mo ba, partner, isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Benguet ang isang resolution na kumukondena sa pahayag ng isang quote-unquote magsasaka na in-interview ng mga vloggers na nagsasabing may formalin ang produktong sayote mula sa lungsod ng Baguio, no? And Benguet. Yeah, and Benguet. Kasi pag sinasabi mong Baguio kasi, parang naapektuhan na rin yung buong Benguet. Totoo. Or pati na rin yung buong rehiyon ng Cordillera, partner, no? Yes. Kaya, ayon kay, ano na ulit pangalan ng Sangguniang yung committee ng agriculture, si Sir Neptali Camsol. Yes, kay board member Neptali Camsol, no, na kailangang linawin ang nasabing issue dahil ito ay maaring makaapekto sa mga magsasaka, lalo na sa mga nagtatanim ng sayote. Anya,
Aha. Karamihan sa mga sayote na ibinebenta sa Baguio City ay nagmula sa probinsya ng Benguet, syempre dito sa province natin. Of At course. sa Mountain Province kaya kinakailangang kumilos ang Mhm, sangguniang totoo. panlalawigan ukol dito kasi nga naman kung hindi sila kikilos, malamang may mambabash. Diretso bash. Alam naman na Yeah. natin ang mga ano. 'Di ba partner? Kaya Yes. nasabi din niya na nais nilang imbitahan ang individual na na-interview ng isang vlogger na nagsabing may formalin ang sayote mula sa Baguio City upang linawin at patunayan ang kanyang sinabi. And I think binanggit din niya no na bilang Yes, isang content creator and syempre kasi responsibilidad natin bilang isang individual Totoo. na i-validate o patunayan ang impormasyong ipapahayag, hindi lamang ito basta-basta Oo. yung pagkukuna ng kanilang kita kasi syempre alam naman natin na sa social media Yes, sa social media. maraming quote-unquote pera. Yes, true. 'Di ba partner? Kaya ipinunto or yung I think yung punto ni board member Kamsul no ay dapat munang pag-isipan ang magiging epekto ng isang impormasyon bago ito ilahad sa publiko kasi ayon sa kanya hangarin ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan Benguet na ma-retract o magbigay ng I think pampublikong paghingi ng paumanhin ang individual na nagsabing may formalin ang sayote sa Baguio at sa buong rehiyon. And I think partner may public apology na ba ang ating mga ang nag-release nitong video? I think so far wala pa. Wala Oo, pa. wala pa. Okay. Kaya hopefully talaga mag-public apology na sila. Yeah, totoo ka dyan, partner, no? Kaya ipinaalala na ang mag-asawang vlogger na naglathala tungkol sa agrikultura ang nag-interview sa isang magsasaka na matagumpay na nagtanim ng sayote mula sa labas ng Baguio ang Benguet na siyang nagsabing may formalin ang sayote sa Baguio upang ipakita ang kalagayan. Opa. Bakit yung opa? Parang feeling ko napunta ako sa Korea. Upang ipakita ang kalagayan ng kanilang tanim, partner. True ka dyan, partner. Kaya mahalaga talaga na maging maingat tayo sa pagbabahagi ng impormasyon. Hindi lahat na nakikita natin sa online ay totoo. At sana bago tayo matakot, alamin muna natin ang totoo. Kaunting tanong, kaunting research, malaking tulong yan sa ating mga magsasaka. Tama, kasi sa likod ng bawat kilo ng sayote ay pawis, sipag at pag-asa. Hindi formalin, kundi Dedikasyon. Kaya ito rin ang goal ng partner, constructive journalism. Hindi lang paghahanap ng mali, kundi pag-unawa kung bakit may ganitong issue at paano ito maaayos. Oo, hindi lang tayo nagbabalita para manakot, nandito tayo para magbigay ng linaw, direksyon at pag-asa. At kung may natutunan ka tayo dito, yun ay ang katotohanan ay laging mabuting ipagtanggol. Tama. Alam mo, parang simbolo nga ang puting sayote para Yes. or yung nga puting sayote na planted doon sa mga malamig man ang paligid pero buhay at sariwa pa rin. Ganyan din siguro ang katotohanan, kahit tabunan ng maling akala, lilitaw at lilitaw pa rin. Ganda nun, ang puting sayote hindi peke, kundi patunay na natural, malamig at masustansya pa rin. Mga kapartners, maging mapanuri, maging responsable at higit sa lahat, maging tagapagtanggol ng katotohanan. Yes! Mula sa mga taniman ng Benguet hanggang sa mga mesa natin, suportahan natin ang mga lokal na magsasaka at ang mga tamang impormasyon. Ako si TJ Eldo. At ako naman si Jenzel Di Paiso. At ito ang Chikat Katotohanan, kung saan bawat balita ay may saysay at bawat tanong ay may kasamang pag-asa.